Okay, para sa kaliliwanag ng lahat, hindi natin ang version ng ang Biblia. Sabi doon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Okay, the love of money. Money itself is not, is not evil. Ang pera mismo, hindi masama ang pera. Kaya man tayong tatrabaho para magkaroon ng pera. Diba? Pero yung maging obsessed ka na, maging yung buhay mo na lang, no? Mag-isang pang makapera, no? Talagang ginidiyos mo na yung pera, minamahal mo na yung pera, okay? Sabi na, ang pag-ibig sa salapi ay yun po yung nagiging ugat, no? Ito yung ugat ng lahat ng mga ng mga kasamaan. At totoo naman po yun, kapag lumalaki na yung pera, lumalaki na rin yung nag-iiba na rin yung lifestyle, ano? At yung mga hindi na-approve sa Diyos, nagiging lifestyle na rin natin, ano? So, yun ang nangyayari kapag dati hindi naman nagpupunta ng Resorts World ba yun? Dati hindi naman nagpupunta ng mga casino, pero nung lumalaki ng pera, nakakapunta lang sa casino, di ba? Dati hindi naman tumitigil. Kung sabi nga ni Lola, patikim-tikim lang ng tuna, na serbesa, pero dahil lumalaki na yung pera, nag-iiba na, ano? So, iba talaga yung na-obsess ka sa salapi. No? Marami talagang nangyayari. Kaya nga sabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng mga kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay, ano sabi, nagsisinsay sa pananampalataya. Ito nga, dahil sa ninanasa mo na yung salapi, nagiging Diyos mo na yung salapi, wala ka na sa pananampalataya. Remember, sabi ng ating Panginoon Kristo, you cannot serve two masters at the same time. Tandaan niya, sabi ng ating Panginoon Kristo, you cannot serve money, mammon, and you serve God. Mas pipiliin mo ang isa. At kung naandito ka sa mundo, mas pipiliin mo si money kaysa kay God. Kaya nga, mismo ang ating Panginoon Kristo ang nagbigay ng warning na ito. Sabi niya, you cannot serve two masters at the same time. Kapag yun nga, masisinsay. Alam niyo ba ibig sabihin masisinsay? Yung pananampalataya. Diba nakalagay dyan? Eat from the faith. Sabi, masisinsay sa pananampalataya. Yung salitang sinsay, ang sinsay ay yung Tagalog po yan. Ang English po niya, twisted, distorted. Diba? So yung pananampalataya mo madi-distort, mag-iiba, matitwist, maliligaw. Dahil sa iyong pag-ibig sa iyong salapi. Kaya sabi nito, sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at at inuhog ang kanilang sarili sa maraming talumpayan. At totoo naman po yun. Yung mga taong nahihilig sa materialism. Okay? Pagdating ng gabi, hindi naman siya masaya, malungkot pa rin siya. Di ba? Ang daming iniisip. Walang kapayapaan sa kanyang sarili. Kapag matutulog na rin siya, ang nasa isip pa kung paano pa siya yayaman, kikita, iniisip niya yung kanyang mga negosyo, hindi man lang nakaisip na siya ay manalangin sa Diyos sa mga bagay na pinagpala sa kanya. So, yun ang nangyayari sa mga tao na involved na ng gusto, binuhos na kanyang sarili sa pagkamay ng sarili. Pero tandaan po ninyo, ang Biblia po, ang Diyos po, hindi po against na yumaman tayo, hindi po against na tayo magsipag sa ating pong mga na tayo po ay umunlad sa ating pamumuhay. Pero binibigyan tayo ng warning na kapag tayo umunlad sa ating pamumuhay, baka tayo, ang ating pananampalataya ay masinsay. Kaya nga, ang pinakasikreto rito, be content. Magkontento ka doon sa mga bagay na iyong tinatanggap. Upang huwag kang ma-hook dito sa bagay nito. Okay?
So, tulad ng aking sinabi, hindi lang po yan sa New Testament, na itong pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan, hindi niya pagkukulangin, ito po ay pinangako na rin sa Old Testament. So, tipunan po natin pangako ng Diyos kay Jacob. No? Muli natin babasahin sa King James Version. Ang sabi po ng Diyos kay Jacob, "And behold, I am with thee." Okay, ako'y sumasa iyo. Okay? "And I will keep thee in all places whither thou goest." Kahit saan ka pumunta, andun ako. Yan ang pangako ng Diyos. Okay? "And will bring thee again into this land. I will not leave thee." Okay? Sabi ng Diyos kay Jacob. Dito yung banda. Okay? Sa banda na ito. Sabi niya, I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee. Okay? So sabi ng Diyos, kung saan ka pupunta, doon ako. At tandaan mo, hindi kita iiwan. Parang sininoy, pangako natin, hindi ka nag-iisa. Ang tatandaan niyo si Elijah, nang hinahabol siya ni Jezebel, okay? At gusto siyang patayin, no? Nalaman niya na ibang mga propeta ay tinatay na, nagtago siya sa kuweba, nasumpo siya sa Diyos, na nag-iisa na lang siya. Pero sinabihan siya ng Diyos, hindi ka nag-iisa, andito ako at yung 17 pang hindi sumasamba kay Baal. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod.